Okay, magandang gabi po muli mga kababayan. Pasensya na po, late po. Late na late. Kasi po maghapong na brown out. Kaya gabi na pong dumating. Kaya ngayon lang. So, iiksian ko na lang po ito. Dahil para ma-post agad. Gusto ko pong i-take up sa inyo yung itong nangyayari ngayon na mainit na balitaktakan. So, sa title ko po, sari-saring minamanok, sari-sari rin ang reaksyon. Ano pong ibig ko sabihin? Ang mainit po ngayon na pinag-uusapan at pinagkukumpara ay dalawang presidentiable sa 2028, itong si Senator Raffy Tulfo at VP Inday Sara. Na nung nakaraan nga pong budget hearing, nagkasagutan yung dalawa. Ngayon, yung mga fans ni VP Sara, siyempre, bilib na bilib kay Sara. At binabatikos si Tulfo. Ngayon naman, yung mga against naman kay Sara, kumakampi kay Tulfo. So, ano ba ang mas okay? Sabi nga nung isang makakaliwang vlogger, nagbabanata na daw yung dalawang gustong tumakbong pangulo. Maaari, siguro, nagbabanatan, pero on the side of Raffy Tulfo, siya naman po talaga ay sanay sa pagtatatanong, pagbibibida. Pero this time, yung kinu-question po niya kasi ay yun nga pong unnecessary confidential fund budget para sa Secretary of Education at doon sa Office of the Vice President na same person ang makakatanggap ng confidential fund na yan na masyadong kontrobersyal. Ngayon, para kay Senator Raffy Tulfo, reasonable naman po yung kanyang mga katanungan dahil nga concerned po siya. Like everybody else, well, not everybody else. Those who are concerned sa mga mahihirap mga estudyante na anak ng mahihirap at yung mga magulang na nagpapaaral dito sa mga public schools na siyempre galing sa mga mahihirap na kumbaga sinasabi na ang public school free education. Pero parang hindi naman free dahil yung mga magulang, yung mga estudyante ay marami pa ring binabayaran na contribution para sa mga small things. Well, not small things, important things, essentials like chalks, yung mga ventilador, mga pagpaparepair ng kung ano-ano, na dapat sagot po yun ng DepEd. Dahil napakalaki, di ba? Napakalaki ng budget ng DepEd. Di ba dapat free education nga sagot ng government. So bakit kailangang taon-taon kinukolektahan po ang mga magulang? Alam ko rin yan dahil public school din kami. So ngayon, ang tinatanong ni Raffy Tulfo, bakit daw hindi bitawan ni Sara yung confidential fund na 150 million a year at ibigay na lang ito sa gagastusin ng mga pangchok, yung mga sinisingil, pinapakontribute sa mga magulang ng estudyante. Na ito palang, may budget naman pala nga ito. According to the senator, 48 million pesos a year
para sa mga chalk and everything, mga essentials. Pero bakit kailangan pa pong kolektahan yung mga magulang? Meron naman palang budget. At saka 48 million pesos for this teaching essentials, mga tools for the teachers, na kung tutuusin 3 times na pasok doon po sa 150 million na confidential fund. Na sana kung may awa naman at may concern si itong BP Sara na ito sa mga magulang na mahihirap, ibigay niya sana. Na kung tutuusin nga naman kasi, ano ba yung sinasabi niyang threat sa buhay niya bilang sekretary? Ewan, Kaso, ang reason ni BP Sara, ni Secretary Sara Duterte, ay itong confidential fund ay base po sa assessment ng PNP. May reason naman pala kasi assessment ng PNP. So, PNP po ang may approval niyan kung bakit kailangang bigyan ng confidential fund dahil according to the PNP assessment, may threat daw sa buhay ng Secretary of Education. Could be, dahil 'di ba mainit po siya sa mga makakaliwa dahil dun sa red tagging. Posible. Pero kung ganyan naman po na ang isang Secretary of Education na wala namang kaalam-alam, 'di ba? Wala naman po siyang alam sa pagpapatakbo ng DepEd. Nagkakagastos lang po ang DepEd. Nadadagdagan lang ang budget dahil nga ang Secretary of Education ay si Sara Duterte na nangangailangan ng confidential fund na pwede na sanang pampagawa ng mga classrooms at pang-budget sa mga pangangailangan ng mga teachers. Ngayon, kung papalitan po ang secretary, kung hindi na po si Sara, after all, wala naman siyang alam. Sorry nasasabi kong wala siyang alam kasi nga, dyan sa mga budget deliberations, sa mga katanungan para sa kanya, parating ang itinuturo niya, yung mga Yusek, Juan de la Cruz will answer the question. Laging ganon. Nanonood po ako. Hindi niya masagot yung mga tanong na dapat para sa kanya. Parating ibabato niya doon sa mga Yusek niya. Kaya lagi niyang nasa paligid niya. Hindi natin pinipintasan si BP Sara dahil sa wala siyang alam, dahil hindi naman nga niya talaga forte ang educational system. Kaya wala siyang alam dyan. Kaya dapat sana palitan na po ng may alam. Diba? Diba kung naman Pangulong Bongbong Marcos, bakit inilagay yan dyan? Ang nangyari tuloy, doble-doble po ang natatanggap ni Sara na budget na hindi naman kailangan dahil wala naman halos talagang threat sa buhay niya. Dumami tuloy ang gwardiya niya, kaya dumami ang kanyang budget dahil maraming sinasahuran ng mga bantay. At paano naman, bakit hindi naman sasabihin ng PNP na may threat sa buhay ni Secretary Sara? Kasi nga mga kasundo niya yun. Hindi kaya po mga dating tao yan ng kanyang ama, si dating Pangulong Duterte? Kaya magkakasundo sila. O may threat ako, sige may threat siya eh. Sariling tao niya yan. Diba nagbumuo siya ng sarili niyang grupo? Sariling army? Private army eh.
Hindi siya kukuha nang hindi niya hawak ang utak. Hindi niya kasundo. Yung hindi loyal sa kanya. Natural lang yon. Kaninong mga tao yon? Di ba sa mga Duterte yon? Hindi magbibigay, hindi kukuha ng bantay si BP Sara at hindi papayag yung kanyang ama at yung kanyang mga kaalyado, mga kaibigan, na bigyan si Sara ng hindi loyal sa kanya. Even the president. What's the point of having your own bodyguards kung walang loyalty sa'yo? Kaya nga po, para ma-save yung yearly na confidential fund na nadagdag dyan sa DepEd, alisin nyo na po yan si BP Sara dyan bilang secretary. After all, wala naman siyang alam sa pagpapatakbo ng DepEd. Vice President na siya eh. As Vice President nga lang po ay ang laki-laki na ng kanyang budget. Nadagdagan pa sa DepEd. Ang yaman-yaman naman natin. Iisang katawan, dalawang trabaho. Makakapagtrabaho ba yan na isang katawan, dalawang opisina ang pinagtatrabahuhan? Of course not. You cannot serve two masters at the same time. Di ba may kasabihang ganon? It's either na nakukompromiso yung Office of the Vice President or the DepEd. At isa pa nga, wala siyang alam sa pagpapatakbo ng DepEd. Mga yusek pa rin ang may alam. So ano ang saysay na nandyan si Sara Duterte sa DepEd? Kumukonsumo lang ng budget. Kung lagyan nyo yan dyan ng isang talagang may alam sa educational management, yung talagang mga tapos, mga nag-aral ng educational management, may mga doctoral degree pa yan sa edukasyon. Ang dami dyan eh. Ang dami. Bakit si Sara na walang alam? Ang alam lang niya, humakot ng confidential fund. So, para ang gobyerno makatipid, palitan na po yan dyan, alisin na yan dyan sa DepEd. Palitan nung hindi nagpapa-bodyguard. Pambihira naman. 150 million, halos pampagawa na yan ng military outpost doon sa Ayungin. Hindi pa kasi yan dyan alisin. Walang alam yan dyan. Ang dami mga retired na mga retired professors. Marami, may doctorate degrees pa. Talagang may alam. Hindi nga marunong tumingin ng curriculum eh. Oh, what's the point? What's the use? Ang laki-laki ng budget para sa paggugwardya, wala namang threat. Ano lang yung natuklasan nila? Isang napaka-minor na problema na hindi naman life-threatening. Anomalya at napaka-simple na kayang-kayang. Kung ayaw siyang tanggalin, bakit hindi ka mag-resign? Na wala ka namang alam, mahihiya naman sana. Kung ako, Mr. President, wala naman po akong alam dito sa assignment nyo sa akin. Nadodoble lang ang sahod ko. Doon na lang ako sa Office of the Vice President. Total, yun naman ang hilig ko, umikot sa buong bansa at gampanan yung pagiging VP. Na
Ang ginagawa ay parang yung ginagawa dati ni VP Leni na trabahong DSWD. O, kawawa naman si VP Sara, o, dala-dalawa ang pinapatrabaho. Tapos life-threatening pa. Mag-resign na lang po kayo sa DepEd para matapos na yung gulo. At yan po naman na yung confidential fund na yan, ang sabi naman po kasi ni VP Sara, nagre-request siya, pero still, it is up to Congress kung aaproban. O, di ba hindi naman siya namimilit eh. Bakit nyo kasi inaproban? O, ngayon si Sara ang nabubugbog sa batikos. Eh kung hindi nyo naman kasi inaproban ng mga ewan dyan sa Kongreso, o di hindi sana lalabas yung budget na yan. Ano nangyari sa question ni Chis Escudero? Akala ko ba hindi kailangan ni VP Sara yung confidential fund? Ano, pumasa na ba yan sa Senado? Hindi naman siya namimilit eh. Kung bibigyan nyo raw. O, pag natanggap niya yan, inaproba ninyo, kasalanan ng Congress. Hindi na kasalanan ni Sara yun. Hindi naman siya makakatanggap ng budget kung hindi approve ng Congress, di ba? O, ewan ko sa inyo. Hanggang dito lamang po mga kababayan at maraming salamat po sa panonood. Ewan ko kung makakagawa pa ako ng isa pang video, late na po. Maraming salamat po at see you in my next vlog. Thank you.